Hell. Ano ba talaga ito? Nagtatanong kung ano bang meron po sa Gates of Hell. Pinaniniwalaan na may mga lugar sa ibabaw ng mundo na lagusan at patungong impyerno o yung tinatawag na Gates of Hell. Base nga sa pananaliksik ng mga nagpakilalang eksperto sa paksang ito, matatagpuan ang Gates of Hell sa mga rehiyon kung saan mayroong bulkan, dagat, kuweba at bundok. Nagsimula ang paniniwala noong ancient Greece at sa Rome, batay nga sa lamat maraming mortal ang nakapasok sa pintuan ng impyerno dahil sila ay makasalanan o sumuway sa utos ng mga Diyos. Ang kuwebang matatagpuan sa Tainarum o Cape Tenaron sa Greece ay isa sa mga pwedeng gateway ng impyerno. Dito di umano naninirahan ng Diyos ng kadiliman na si Hades. Sa tapat ng kuwebang ito mismo lumubog ang kontrobersyal na barkong SS California na pinasabog ng mga Aleman noong 1915. Maraming bangkay ang hindi na-recover. Isa pang paniniwala na daanan papuntang impyerno noong medieval times ay ang Lacus Curtius. Ito po yung plaza sa Rome na tinatawag nilang Roman Forum. Dito nagpupulong-pulong noon ang mga Romano sa tuwing mayroong public speeches, criminal trials at gladiator matches. Sa lugar din na ito, mayroong matatagpo ang misteryosong butas papasok sa impyerno. Base sa alamat, ang Roman soldier na si Curtius ay matapang na naglakbay sa may dalampasigan para isara yung butas. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Curtius at ang kanyang kabayo dahil hindi na sila nakalabas sa loob. Hanggang ngayon, naniniwala ang mga Romano na ang mga bulkan ay ang lugar kung saan natitipon ang kasamaan. Ito ang Phlegraean Fields sa Italy, ang Mount Etna sa Sicily at Mount Heka sa Iceland. Ang tumatak kasi sa kanilang isip, sa bawat pagkislap ng bulkan sa ilalim ng lupa ay mayroong aktibidad ang sinasabing impyerno. Sa Chengdu, China, naniniwala yung mga Taoist na mayroon ding lagusan sa bansa nila ang mga kaluluwa sa impyerno. Noong August 2010 nga, ang History Channel ay naglabas ng episode na The Gates of Hell kung saan binisita ng mga archaeologists ang mga kuweba at bulkan sa Nicaragua, Belize na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mexico, Greece, Ireland, Iceland at Ethiopia para alamin kung totoo nga bang yung paniniwalaan nila ng mga sinaunang tao sa Greece at Rome. Ang mundong ginagalawan natin ay hindi lang basta-basta isang single solid mass. Nakapaloob po sa Earth ang iba't ibang uri ng plates at bato. Ang crustal plate o pinakagitna ng mundo ay natural na mainit. Minu-minuto gumagalaw at nagbabanggaan ang bawat plates dun sa crust. At kapag nasobrahan ang tensyon nito sa loob, maaaring magdulot nga ito ng volcanic eruptions, pressure zone at lindol. Kung titignan po sa dictionary, ang salitang hell, sabi dito ay a place of fire. Kung susuriin naman sa Biblia, nabanggit doon ang lokasyon kung saan matatagpuan ang impyerno. Sabi dito, hell is inside the earth. Sa pananaliksik nga po ng kasindak-sindak team nakasaad sa libro ni Henry Morris na The Bible Has the Answer, para mapuntahan daw ang impyerno, 100 miles ang kailangan mong tahakin. 40 bilyong kaluluwa ang pwedeng magkasya sa impyerno. Ang kaluluwa ng isang tao ay kahalintulad din ng pisikal na katawan ng tao. Ilang libong taon na po ang nakalilipas, inilarawan ng Biblia ang kaanyuan ng impyerno. Pare-pareho sa natuklasan, parehong-pareho ito sa natuklasan ng siyensya. Ayon sa dalubhasa sa pag-aaral ng Earth's crust na si Caspar Poser, nakarinig ang mga residenteng nakatira malapit sa Mount Hekla sa Iceland ng sigaw, hiyaw at pag-ingit ng mga ngipin nang tumabog ang bulkan noong 16th century. Napag-alaman din po na ang mga mangkukulam noong panahong iyon ay nagtitipon sa Mount Hekla tuwing Pasko ng pagkabuhay para gawin ang kanilang ritual. Mahigit kumulang 50 miles ang kapal ng Earth's crust.
Pero ang ocean floor pala ay mas manipis dun sa land. At isang scientist nga po ang nakadiskubre na mayroong butas sa ilalim ng karagatan. Nang bungkalin nila ang ilalim, tumambad sa kanila ang libo-libong bulate na may habang 8 pulgada. Sa libro nga ni Joseph Wallace na The Deep Sea, nabanggit niya na matatagpuan ang kakaibang uri ng species sa ilalim ng karagatan. Tinawag niya itong reef siya Pachyptila. Matatabang bulate ito na matatagpuan sa pinakakailaliman ng dagat Pasipiko. Naniniwala sila na ang riftia ay ang mga bulate ring matatagpuan sa impyerno. Nabubuhay ang mga bulating ito sa hydrothermal vents o yung kumukulong tubig na may sulfide at carbon dioxide. Inilarawan din ni Jesus minsan sa Biblia nga na ang bulate ay hindi mamamatay sa gitna man ng apoy na wala ring kamatayan. Bukod dyan, may isa pang kontrobersyal na balita tungkol dito sa Gates of Hell. Pinangambahan ng grupo na pinangungunahan ng scientist na si Mr. Azokov na baka nabuksan nila ang pintuan papasok ng kadiliman. Naghukay ang geological group ng mahigit 14 na kilometro, 9 miles po ito ang lalim sa lupa sa bahagi ng Siberia. Sa sobrang lalim na ng kanilang nahukay, nakarinig sila ng boses sa ibaba. Nagkatinginan daw yung mga kasamahan ni Dr. Azokov sa kanilang narinig. Panandalian nilang hinito ang paghukay sa takot na baka lumabas yung demonyo at kumalat sa daigdig. Sa paliwanag ng isang geologist, ang earth crust ay ampaw o walang laman ng loob. May temperature itong 1,100 degrees Celsius. Ibig sabihin, para itong impyerno dahil puno ang gitna ng earth ng kumukulong apoy. Para makasigurong tama ang pag-aaral sa earth crust, gumamit sila ng super sensitive microphones. Ang kinalabasan na i-record nila ang nakagigimbal na dagundong na kung ilarawan ay para mga nagigibang tipak ng malalaking bato. Lumabas din sa recorded tape ang daing ng mga tao sa ilalim, humihingi ng tulong dahil nakakapaso ang apoy. Ilang araw nakalipas, napagdesisyonan ni Dr. Azokov na itigil ang eksperimento. Mas makabubuti raw na iwan na lang nila ang hindi dapat pinakikialaman. Isang komunista si Dr. Azokov, sinabi niya na hindi siya naniniwala sa Biblia at langit, pero bilang scientist, mas kapani-paniwala sa kanya na talagang merong impyerno. Mamaya-maya po, pagkatapos ng Ocean Journalismo, kung mabibigyan tayo ng oras ay magbabalik kami upang sagutin pa ang maraming tanong tungkol sa panaginip at ang iba pa nating paksang tatalakayin tungkol sa mga himala. Pansamantala, ang papaalam muna ako sa ngalan ng kasamang si Dea Ricacho, si Aaron Tolentino, si Edison Martinez, si Kuya Joey, si Kuya Nanding. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito si Benji Felipe. Pagpalain tayo palagi ng Panginoon.